Meron ko mag New Year's resolution. Sa dami ng naging New Year ka, mag-New Year's resolution pa ba ako? Anak ng tinapanan. Parang hindi naman na makataro ngayon. Kung hindi ko pa nagagawa yun sa ngayon, hindi ko na siguro magagawa yun. Okay na yun. Uy, pero laki ng pinagbago mo. Yung mga mag-gym, yung kakain, magpapa-healthy, yung gano'n, mga ginagawa yun pa mga 20s, 30s. Ako siguro, New Year's resolution ko, not necessarily... Meron ka pa? Yes! Not necessarily January. Ang pinakamis ko sa sarili ko, pag nag-turn ako ng 40, I will be very mindful and strict about what I put out. Like, meaning to say, my hard-earned money. Kasi... Hindi ka nagagastos? Hindi naman hindi ako gagastos. Wait lang. Ang point ko lang is... Makikinig ako dyan. Oh, yes. Makinig ka. Totoo na talaga to. Hindi, kasi I know how it feels na magtrabaho. Kumayod talaga dahil gusto ko nito, dahil gusto... Kasi I'm lucky, in that way, I'm privileged ako na hindi naman ako naging breadwinner in a sense na sa pamilya ko. Pero ibig sabihin, lahat ng meron ako, lahat ng suot ko, pinagtrabawan ko. As in, talagang pinagpuyatan ko, talagang pinilit ko yan para mabili ko yung mga meron ako. But now, as I get older, I really feel tired. Iba na talaga yung dating sa akin. Kahit Fashion Week, hinimatay na ako sa Fashion Week. Yung alam ko na nagsasuffer yung health ko. If Matanda ka na, darling. Yun na nga, over and beyond. Just to get the bag, just to get the jacket, just to... These mga ridiculous things na ginagagamit ko naman sa trabaho ko, but I will not use that anymore to justify. I will really review talagang hihigpitan ko yung belt ko pag gumagastos ako. Kahit yun na lang, okay na ako doon. Happy na ako doon. Wala ka namang kinalaman doon. Kahit na yung sa ugali, di mo na baguhin yan lang, okay yes, na. Okay. Kasi ito yung ano namin, ano sinasabi mo, yung the pot. Share the pot, share the pot. Kasi yung iniisip ko sa tao na ginagastusan mo ako na ginagawa. Yung pot story. Kahit na may prenup kami, na alam mo yun, parang nan-late man ako, pinirmahan ko pa rin. Kahit may prenup kami, sabi ko nga sa kanya, sa dulo, pareho pa rin yun. Kasi kung meron siya, wala ako, edi siya pupuno nun. Kung wala siya, meron ako, edi ako rin naman ang pupuno nun. So, wag niya ako idamay sa kalokohan niya na ikaw na bumili nito sa akin para hindi na ako. Sabi ko, ganun din yun. Anong natutunan ko from you? Parang wala naman. Anong sasabihin ka? Hindi sa anong natutunan mo eh. Lilisan lang ako. Marunong ka na ba magluto? Yes, I can survive. Marunong ka ba magpalit ng lampin? No. Yes, ng aso, oo. Yung diaper. Magandang practice na yun. Siguro baka mga 3 dekada pa gagawin mo na yun sa akin. Sa'yo. Marunong ka na ba magdeposito ng pera sa bangko? I just signed the checks, though. That's it. But I don't really Hindi na pwedeng ganun. But I'm so busy. You said to delegate, di ba? Yung sabi mo saan, delegate. Delegate, pero sa dulo, kailangan mong gawin Yes, kung gusto mong magawa ng tama. I check na now all of the, kung Kasi approval, pag hindi ganyan. sinabi ko na sa inyo, wag na natin tanong to kasi mag-aaway lang Kasi kami. dati hindi ako nagbabasa. Pag pumipirma ako, ngayon nagbabasa na ako. May alam ka na nga ba sa pagtitipid? I've changed, you know. So. Darling, nagbawas, hindi pa rin nagtitipid. Iba yung nagda-diet sa nagbabawas lang araw-araw. Hindi ka papayat sa pagbabawas araw-araw. Yes, kaya the moral lesson of the story, when I turned 40. Alam mo yung mga resolution na sinisimula ng may petsa? It's not a resolution, it's a promise. Yan yung mga malabong resolution eh. Dapat yung mga kailangan mong gawin pag... And the greatest promise is talaga. not to promise to other people, but to promise to yourself. Kasi mas natutupad yun. This is the reborn me. I'm a different person. Minsan bumabangon-bangon ulit, i-cremate na natin. I-cremate na natin yan para hindi na talaga bumangon muli. What is the best way to, kunwari, know your worth and when you're doing, yung nagde-deal na kayo, to ask kung ano yung worth mo, kung magkano yung sweldo, paano yung magandang approach doon? Kayo na yan ngayon eh. Nung panahon namin, nakakahiyang tanong yan eh. Hindi tinatanong yan. But the current generation, hindi naman sa mas entitled, pero mas parang feeling nila na dapat malaman ko to. Ang problema, kung ang boss, yung mag-hire, yung aabutan nila ay galing pa sa henerasyon ko, hindi maganda yung magiging tingin doon. Kung galing sa henerasyon din nila na ganyan din mag-isip, edi well and good. That's a good way of putting it, ha? Try to find out in a nice way. I presume, bago ka mag-apply, dapat inalam mo na, di ba? So for me, still be respectful in whatever it is you want to ask and find out. And at the end of the day,
Complete staff work cannot be beaten. So dapat alam mo na kung magkano yung sweldo mo bago ka pa mag-apply sa anumang posisyon ng kumpanya. When to help and when to stop helping. Ano yung pinakamagandang advice dyan? Para sa akin, ang rule ko palagi dyan, imbis na magpautang ka sa nangangailangan ng tulong, magbigay ka na lang ng mas mababa. Yes. Yung kaya mo talaga at bukal sa kalooban mo, nang hindi mo na ine-expect na babayaran ka. Yeah. Kesa magpautang ka nung kailangan niya at aasahan nung mababayaran pa, pag-aawayan niyo lang yun eh. Kasi iba ako dati. Pero ngayon nagbago na ako. Everything goes through a system now because I have a hard time to say no. Nahihirapan akong humindi, especially pag na-awkward ako. Yung, syempre, ang ganda-ganda ng suot ko tapos utang ng 100,000 yung, hindi ko alam nung sasabihin ko, di ba? But now, it really goes through, like, it has to be filtered. I usually say, let me ask my staff. It has to go through the office. Give me time. Let's see if I can do it. Kasi it goes through a system. Dudutuan ko lang. Pero na-discover ko sa buhay ko, mas maluwang yung pera pag mas maluwag dumating, pag mas maluwag ka rin magbigay at tumulong. Pag masyado kang matipid at mahigpit at parang nagkukuripot at nagdadamot ka, parang ang hirap din dumating ng pera. So I guess it's the law of karma, or I guess it's just being a Christian too, depending on what you believe in. Well, thank you so much, Mr. Chismoso, for joining me at the show today. Let me shake your hand. I'll see you later. Wala man lang kiss sa bayhag dyan. Nakaburn. Nahiya ang arte. Sa pagbabalik ng Heart World, ipapakilala ko at ipapakita ko sa inyo ang mundo niya na naging mundo ko rin as the head of Senate Spouses Foundation and of course, where I left my heart in Sarsagon. When Heart World returns.